Ako po si Teacher Dayan, Bised 41 mula sa Group 4. Ako po si Teacher Lenny, Bised 41 mula sa Group 4. Ako po si Teacher Tracy, Bised 41 mula sa Group 4. Ako po si Teacher Lydin, Bised 41 mula sa Group 4. Ako po si Teacher Kimberly, Bised 41 mula sa Group 4. Hello everyone, we are the Group 4. Multi-ages classes is different ages of the learners and level of knowledge, but learning together in education setup. Ang aming topic is pagkilala sa tunog ng letrang M. And meron po kaming tatlong objective or layunin. A. Nakikilala ang mga bagay na nagsisimula sa tunog ng letrang M. And B. Nabibigyang halaga ang tunog ng letrang M. And letter C naman is nabibigkas ng tama ang tunog ng letrang M. We have 3 students. Girl 1, 4 years old daycare, struggles with reading but can manipulate the sounds of the letter. And we have girl 2, 6 years old, grade 1, can't read sentences but good and written. And we have the last one, the girl 3, 8 years old, grade 3, can't read or slow reader but can follow the instruction. Magandang umaga! Okay, tayo muna, tayo kasi magdadasal na tayo. Ilagay yung kamay sa ganito. Okay. Panginoon, sana ay marami po matutunan ang mga batang ito at maging aktibo po sila sa loob ng klase ito. Amen? Okay, ngayon naman, wala muna, mag-aano tayo. Sasayaw tayo. Sige nga, ayos na. O, sige, ayos na lang po ng upo kung wala. O, ayos na ka ng upo. Patingin nga ako ng maayos na upo, Jasmine. O, wala. O, ayos na upo. O, sige. O, diba? O, meron bang liban ngayon? May liban ba? Wala po. Okay, very good. Dahil walang liban, bigyan nyo ng 3 clap ang inyong
sarili. Sige nga. 1, 2, 3. Okay, bago tayo mag-umpisa, ayos naman po. Ayos. Ayos. Titignan ko yung maayos na upo dito. Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin kahapon? Ano po yung pinag-aralan kahapon? About tungkol sa, magkakapareho? Tunog. Very good. Sige nga, magbigay nga kayo ng magkaparehong tunog. Kung may naalala kayo. Aso? Oso. Very good. Sige nga, bigyan natin ng clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ano pa yung may pagkaparehong tunog? Ano pa? Sa inyo. Meron pa po? So aso. Yung sa ano? Ha? Tasa? Lasa? Very good! Bigyan natin ng tatlong clap. 1, 2, 3. Okay, ngayon, ano ang tawag doon? Magkakapareho? Tunog. Sige, ngayon, alam niyo na yung magkakaparehong tunog. Ano po yung mga nabunod ninyong mga salita? Sa'yo, ano pong nabunod? Masarap. Ang gagawin niyo po, ididikit niyo po yan dito sa unahan. Tatawagin ko po kayo at express niyo yung nabunod ninyo. Paano ba pag maasim? Sige nga, patingin nga dito nga, Jasmine. Sige, mamaya. Dito nga, Jasmine. Harap ka dito po. Dito ka nga, Jasmine. Paano yung maasim, Jasmine? Wow, very good. Sige nga, dikit mo nga yan dito, Jasmine, yung maasim na salita. Very good. Okay, very good. Ngayon naman, matamis. Sige nga, punta ka po dito. Matamis. Paano naman pag matamis? Paano yung reaction sa kaklase mo? Okay, yun yung matamis. Sige, tikit mo po dito. Very good. Ngayon naman yung masarap. Punta po sa unahan. Paano yung reaction ng masarap? Okay, yan na. Okay, sige, tikit mo po dito yung masarap. Okay, ngayon, bigyan nyo ng clap yung sarili nyo. Sige nga, bigyan nga kayo ng tatlong clap. Tatlong clap. Tingin dito. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Okay, ang mangga po ba ay maasim? May maasim ang mangga? Opo. Opo. Masarap na mangga? Opo. Meron din. Matamis na mangga? Opo. Opo. Okay, very good. Go. Naintindihan na po ba yung ating pinag-aralan kahapon? Opo. Ngayon, dadako na tayo sa ating bagong aralin. Pero bago yon, meron munang papakita si teacher sa inyong mga larawan. Naintindihan? Opo. Sa tingin nyo, ano kaya itong larawan na ito? Magtaas mo ng kamay pag gusto sumagot. Sige, Jasmine. Ano po ito? Anong larawan ito? Mango. Bigyan nyo nga po siya ng tatlong palakpak. Next, ito. Sige, Shane. Mansanas. Very good. Bigyan nyo po siya ng 5 palakpak. Ayan. Next. Ito kaya. Mais. Very good. Next. Ito po. Magtaas po ng kamay. Manok. Very good. Tapos, ano kaya ito? Mata. Very good. Bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ano kaya yung napansin nyo sa mga larawan na pinakita sa inyo ni teacher? Saang letra kaya siya nagsisimula? Taas po ng kamay. Yes po.
Sige, Jasmine. Saang letter po nagsisimula yung mga larawan na pinakita ni teacher kanina? Sige, Cassandra. Letter M. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang letrang M. Ganito, ipapakita sa inyo ni teacher. Ang letrang M, meron siyang malaking letrang M at meron namang maliit na letrang M. Ito ang malaking letrang M. At ito naman ang maliit na letrang M. Naintindihan po? Ano po ulit ito? Malaki o maliit? Malaki. Ito po. Maliit. Ngayon naman po, ituturo sa inyo ni teacher kung paano po isulat ang malaking letrang M. Naintindihan? Pag isusulat ang letrang M, magsisimula po tayo sa kulay blue. Bababa po tayo ng pula. Bababa ng kulay blue. At ang unang linya po, yes po, ang unang linya po ay patayo. Ang pangalawang linya ay patitig. Ang pangatlong linya, patitig ulit. After nun ay patayo ulit. Ito po ang malaking letrang M. At sa maliit na letrang M, dito na po tayo magsisimula sa kulay pula. Bababa po tayo ng blue. Tapos, pupunta po tayo pataas, papunta dito sa kulay red, pababa sa kulay blue. Pupunta po ulit tayo, papunta dito sa red, pababa dito sa kulay blue. Naintindihan po? Sino po ang gustong sumubok? Sige, Cassandra. Wait lang po si Cassandra muna. Malaking letra. Ayan, very good. Bigyan nyo nga siya ng ang galing-galing ko lang. So, ganito yun ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Gawin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Next po, sino pa pong gusto? Sige, just Hoy, uwi mo yung bag natin. Ayan, mga pusa. Bigyan nyo din siya ng ang galing-galing ko club. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Next po, bantin ito po sa akin. Bigyan nyo din siya ng ang galing-galing ko club. Dito ko muna sa harap. Bigyan siya ng palakpakan. Ang galing-galing ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Next. Okay na po. Ngayon, dahil alam nyo na kung paano isulat ang letrang M, at alam nyo na rin ang itsura ng letrang M, may ituturo lang sa inyo si teacher na kanta. Ganito lang ito. Ano ang tunog? Quiet po. Ano ang tunog ng letrang M? Letrang M. Letrang M. Ano ang tunog ng letrang M? Okay po? Ano po ulit ang tunog ng letrang M? Kanta po tayo ha. 1, 2, 3, go. Ano ang tunog ng letrang M? Palakpak kayo. 1, 2, 3.
Taas kamay. Sige. Ano po? Sino? Ano pa? Ikaw bunso. Ano tunog ng letrang M? Very good. Naintindihan na ang ating pinag-aralan. Oh. Pagkatapos ninyo matutunan ang letrang M at ang mga salitang letrang M, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Pero bago yan, aalamin muna natin yung mga pamantayan sa paggawa. Natin, magbibigyan ng puntos ng bawat isa. Okay, so makikita ninyo, meron tayong mabilis na natapos ang gawain. So, mamimili lang si teacher kung kayo ay bibigyan ng 10 points, 20 points, 30 points, or 40 points. So, meron din tayo dito, mabilis ang pagkakagawa. Mahusay na nais gawa ang aktibidad. Nakasusunod sa panuto, makinig na Jasmine. At syempre, ang kabuong puntos nito ay depende sa inyo, pero ang lahat ng ito ay 100%. Okay. Sino na dito ang nakapaglaro ng puzzle? Kayong tatlo. Okay, sige. So, may bibigay sa inyo si teacher. Ito ay mga larawan, no, ng mga pinag-aralan nyo kanina. So, ito yung mga pictures na pinag-aralan nyo kanina. Tigil-tigil kayo nito. Okay. Okay, Jasmine daw ang corn. Hawakan muna. Mango. O, ito muna tayo. So, katulad nito, halimbawa natin yung apple. So, meron tayong puzzle pieces na 4. Ha? Ngayon, dito nyo ididikit yan. Bibigyan ko kayo, ididikit-isa. So, meron tayong tape dito. Ididikit nyo rito. Kailangan mabuo nyo itong puzzle na to. So, bibigyan ko lang kayo ng 10 minutes para gawin ang aktibidad. Handa na ba kayo? Okay, very good. Okay. Ito ay para kay Cassandra. Tigil-tigil kayo. Dikit. Katulad ng kay Cassandra, o didikit mo lang. Pagtabi-tabihin. Yan. Very good. Tabi-tabihin. Ito mabuti. Good. Ang unang natapos ay si Cassandra. Ang kasunod natin ay si Jazz at si Shane. Ayusin mo, Shane. Okay. So dahil dyan, bibigyan kayo ni teacher ng 100%. So very good. So bigyan natin ng 3 palakpak ang bawat isa. O, isa na. 1, 2, 3. Jasmine. 1, 2, 3. Very good. Pero yan, siyempre, pakita nyo nga yung mga gawa ninyo. Taas nyo, taas. Ayan, good. Okay. Sige, sa inyo na yan at iuwi ninyo sa bahay ninyo para ipakita kay Mami. Okay, very good. Intindihan niyo ba ang pinag-aralan natin kanina? Okay, very good. Ngayon naman, magsasagot tayo ng inyong pagsusulit. Ang gagawin niyo lang ay tutulayan niyo lang ang mga larawan na nagsisimula sa letrang M. Okay, very good. Ang hindi naman nagsisimula sa letrang M ay inyong iikisan. Okay, maaari mo siyang tulungan kapag nahihirapan siya, ha? Okay, very good. Okay, pwede na kayo magsimula.
gamit ko siya. Pwede kayo mag-share ng crayon, ha? May sabaw. Ay, ito. Ito. Kung sa'yo yung baw. Brown yan. Yes. Brown ko rin. Brown ko lang. Ay. Let's go. Red. Yung red is lang. Ay, may yellow. Nandiyan yellow. Oh. Ito na yellow. Ay, yellow. Nagawan pa kayo sa akin. Okay, tapos na ba kayo? Meron na lang tayo, ha? Tapusin na natin. Meron na lang tayo isang minuto para tapusin. Asan yung green ko? Yes, meron lang green. Wait lang. Gagawin ko ba? Meron green dyan. Uy, ba yung... Sige, simula lang sa letrang M ang hulayan. Oh, yes. Ayan na. Sino yung ulit? Asan yellow? Ito. Okay na? Tapos kukunin na ni teacher. Ah, Tapos na to. tapos na. Okay. Ipasa na kay teacher pag tapos na, ha? Okay, malapit na matapos ang oras. Dapat tapos na tayo. Tapos na. Okay. Ba't mo ka na tayo nila? Ano ka mali mo? Tapos na. Ayan, very good. Ako na ang mag-check ng inyong mga sagutang papel at ibabalik ko na lamang sa inyo kapag tapos ko na itong checkan. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating pag-isulit kanina ay mainihanda ako dito ngayon na takdang aralin. Ang gagawin nyo lamang dito ay ididikit ito sa inyong notebook. Ang panuto dito ay magdikit ng 5 larawan na nagsisimula sa letra M. Ito dikit sa notebook, ha? Dikit sa notebook, just. Pwede kayo sa bahay po. Okay po. Nasa bahay po yung notebook mo. Didikit mo na po sa bahay. Okay po. Dito sa dito na dito. Po? Dito na dito. Sige po, mamaya. Ang hold mo sa... Sige na. Ayan. Pwede kayong magpatulong sa inyong nanay, tatay, ate o kuya sa paggawa niyan. Dahil gagamit kayo ng gunting. O, tumayo muna ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, Jasmine. Thank you po, Lord, sa magandang araw na ito dahil kami po ay natuto. Sana po ay gabayan po ninyo kami sa aming pag-uwi. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
namin na warm up, nakita ko na nag-enjoy naman yung mga bata at nakaisa naman sila. Kumbaga, gumalaw din sila, sumayaw din sila, kung ano yung ginagawa namin, ginawa din naman nila. So, ayun po, during discussion po, is nakita ko naman po na attentive naman po yung mga bata. And then, yun nga po, habang nagpapakita po ako ng mga larawan, bago po ako magtanong sa kanila kung ano po yung nasa larawan, andun po yung nagtataas na po sila ng kamay para sagutin po yung tanong ko. And yung nakita ko naman po kung sino po yung struggle po, napansin ko po na yun po yung girl 1 namin, which is yung daycare po namin. Siguro, kasi po, merong picture na hindi siya gaanong familiar, kaya naman, andun yung ginaguide siya ng isa ng student namin, which is yung grade 3. At doon naman po sa paggawa nila ng assessment, nasundan naman po kagad nila kung paano yung gagawin after po magbigay ng direction. And then, based po doon sa observation ko habang nagsasagot sila, sagutan naman po nila na tama yung assessment na binigay namin sa grade. Did they understand the homework? For me po, naintindihan naman po nila yung homework na pinagawa ko po sa kanila. Kasi po, dinikit ko po yun sa notebook nila na pinamigay ko po na may panuto po yun na nakalagay na maggupit ng larawan na nagsisimula sa letrang M. Yun lang po. What worked well? Para sa akin, yung nag-work ng sobra doon, yung part ng application namin, kung saan makikita mo na talaga nag-enjoy sila na buuin yung puzzle or yung activity na ginawa namin. Tapos, what challenges did you face? So, ang challenge na nakaharap ko doon is yung kung paano makuha yung attention talaga nila kasi napakaliit lang talaga. Kumbaga, kailangan mo talaga na bawat isa sa kanila, kailangan mo talaga ng pagtuunan ng pansin. How can the lesson be improved? So, para sa akin, mag-improve yung lesson kung, kumbaga, nakukuha ko yung attention ng mga bata at nakikinig talaga sila para mas maunawaan or maintindihan nila yung tinatopic or pinapaliwanag ko. Insight from the experience. Question number 1 is, what worked well? So, para sa akin, yung nag-work po dun is yung ginawa namin learning-centered, or student-centered, yung naging approach namin sa pagtuturo. Kasi nakita namin na dun nila na-express yung mga emotion nila or kung meron pa silang kailangan i-share sa aming mga kaalaman nila, ganun. And then, second is, what challenge did you face? Sa tingin ko, yung challenge na pinaharap namin is yung sa mga IMs namin. Kasi lahat ng IMs namin is yung iba is nagamit na namin nung nakaraan yung iba naman nag-improvise lang kami ng iba pang materials na pwede namin gamitin para sa aming pagtuturo. Number 3 is, how can the lesson be improved? So, sa tingin ko, yung para mag-improve yung lesson namin is dapat meron kami mga nakahandang activity or for games na magiging games na interactive para sa mga bata, para during discussion, throughout the lesson is makikita namin na nag-i-enjoy yung mga bata. Nakikita namin na natututo sila habang nag-e-enjoy. The first question is, what worked well? In my part in application in multi-ages classes, the children can follow the direction easily. They listen very well, that's why they finish the activities in a limited time, and that's a good job. The second question is, what are the challenges did you face? I had experienced different scenarios when it comes to classroom management because the children are very observant, very active, and they say whatever they feel, the emotion that they have,
and I need to create a different strategies for them to follow and listen to me, and that's a very challenging, the classroom management. The last question is how the lesson can be improved. Of course, we have to consider different factors such as the skills and the interests of the children, the cultural diversity, and we have to help them to improve their social skills and be a great communicator. We have to create an appropriate activities in different ages. We also consider the strategies and the method that we need to utilize for them to learn. And most importantly is we have to improve a more inclusive learning environment in multi-ages classes. That's all. Yung pinaka nag-work po na approach po sa amin during pagtuturo po is yung lahat po sila is nabibigyan ng pagkakataon na mag-participate. Yung kumbaga po ba, learner-centered po talaga yung approach na ginawa namin. Naging effective po talaga yun kasi makikita naman po doon sa yung sa activities nila na pagbuo ng puzzle, lahat po sila na-experience yung pagbuo ng puzzle, lahat sila parang masaya sila na may activity na ganon, yung isa-isa sila talaga na matatry nila yung pagbuo ng puzzle. And then meron din po yung isa po namin activity, yung i-describe nila yung mangga, sinabi po nila isa-isa yung maasim, masarap, in-express pa nga po nila. So mas na-express po nila yung sarili nila, kung mas nakatuon po sa kanila, yung sila po talaga yung magpe-present ng mga activity, hindi lang po yung puro teacher lang po yung nagsasalita. So, mas effective po yung learned-centered po talaga. And then po dun sa challenges naman po namin, I think po yung challenge namin is yung sa resources po talaga. Parang medyo nakulangan lang po kami sa pagpapakita ng mga picture, yung mga reel po talaga, ganun po. Yun po yung isa sa challenges namin, yung resources. And then yung sa naman po, need improve, yun nga po, tulad nun sa challenges namin, need pa po namin magpakita ng real object para mas magkaroon po sila ng idea kung ano talaga yung tinutukoy namin. Pwede po siguro next time magdadala po talaga kami ng mga real objects na mga nagsisimula sa letter M para mas may imagine nila kung ano talaga yung tinutukoy namin. What worked well? For me pong, nakita ko pong maayos na natapos is yung mismong kalabasan po nung namin, pagdidiscuss sa mga students. Kasi po, alam po namin na natuto sila at naintindihan po nila yung lesson na tinalakay namin. What challenges did you face? Ang challenges na nakita ko po is siguro po sa behavior nila while may nagdidiscuss po sa harap or nagtuturo po sa harap na lagi po silang kislutan, lalo na po yung student number 1 namin or si girl 1 na daycare lang po. Next, how can the lesson be improved? Siguro po may improve po yung lesson sa paggamit ng mga attractive na instructional materials na hindi po simple lang kasi po parang kulang po yung kulay or yung tingkad nung kulay nung mangga, ganun po siguro. Dapat din po is may charts or pictures po na malaki po na hindi lang po sa laptop.